Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Pinasampina ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality si JP Samson, isa sa mga business partner umano dismissed Mayor Alice Guo. Kasunod yan pagtanggi ni Samson na dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga illegal na pogo. Sabi ng committee secretary, pinadalhan nila ng imbitasyon si Samson pero hindi niya ito tinanggap dahil umano sa security reasons. Isa si Samson sa mga sinasabing kasama ni Guo sa isang resort sa Zambales noong March 2023 kung saan din namataan umano si Guo nitong Hulyo. Dati nang sinabi ng may-ari ng resort na hindi nagbayad ang grupo ni Guo nang magpunta sila roon noong nakaraang taon at si Samson ang kanyang nakausap para maningil. Samantala, inungkat din sa pagdinig kahapon ng malalaking halaga ng pera na pumasok at lumabas sa mga bank account ni Guo. Kabilang ang mahigit 1 bilyong piso na hindi pa alam kung saan ang galing. Sabi ni Senador Sherwin Gatchalian, posibleng ito ang ginamit para magpatayo ng pogo sa Bamban-Tarlac. Lumabas 1.1 billion between 2018 and 2024. And I keep emphasizing itong time frame dahil dito pinatayo yung Pogo Hub sa Bamban. No? Dito nag-umpisa mabuo yung Pogo Hub sa Bamban. Definitely wala pong sinasabi niyo po na pinatayo po ng Pogo Hub po sa Bamban po. Yan po yung para sa farm lang po. Pero hindi mo masabi saan nanggaling yung pera. Ba't hindi mo rin masabi saan pumunta yung pera? Kaya kasi pag titignan natin yung timeline, tulad ng kapanganakan ni Alice Guo, kinwestiyon din sa Senado ang birth certificate ni Cassandra Lee Ong, ang sinasabing authorized representative sa PAGCOR ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Wala pong ganyang address o house number sa San Juan. At wala rin nakakakilala na sinasabing manghihilot na nagngangalang Rosario Mendez. This is another case of questionable birth certificate issued through late registration. Sinabi ni Ong sa una niyang pagharap sa Senado kahapon sa San Juan daw siya ipinanganak at kumadrona ang nagpaanak sa kanyang ina. Mga detalyeng pinuna agad ni Senador Jinggoy Estrada na dating mayor ng San Juan. Sabi ng Philippine Statistics Authority, iniimbestigahan na nila ang birth certificate ni Ong. Tinanong din si Ong tungkol sa ninong niyang si Duan Ren Wo, ang incorporator ng Whirlwind Corporation na nagpapaupa ng lupa sa Lucky South 99. Aminado si O na pareho sila ng tirahan ng kanyang ninong pero hindi raw niya alam na pugante si Wu sa China. Si Wu ang nakitang kasama ni Alice Guo sa Indonesia noong Agosto. Batay rin sa impormasyon ni Senador Sherwin Gatchalian, isa si Wu sa mga tumulong umano kay Guo para makaalis ng Pilipinas. Bumuo ng special tracker team sa mga otoridad para hanapin si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, hindi lang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, at Philippine National Police ang kabilang dito, kundi pati mga taga-National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration. Pinakontempt si Roque ng House Quad Committee dahil sa hindi niya pagsumite ng mga dokumentong kailangan para ipaliwanag ang biglaang paglaki ng kanyang assets. Una na, iginiit ni Roque na hindi siya magsusumite ng mga dokumento dahil wala naman daw itong kinalaman sa mga illegal na pogo na iniimbestigahan ng Quadcom. Hindi rin daw siya magpapaaresto sa kamera, kaya may hamon sa kanya ang leader ng Quadcom. Itong hinihingi namin dokumento sa iyo ay may kaugnayan doon sa iyong alleged involvement dito sa usapin sa illegal pogo. Magpakalalaki ka, umarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa quad. Paliwanag mo sa amin kung bakit tumaas ang value, ang net worth ng iyong korporasyon na kung saan ay may kaugnayan doon sa Lucky South 99. All agencies po, not only the Philippine National Police and the NBI and the BI are helping po sa paghahanap po sa kanya. Kabilang naman sa mga imbitado sa Quadcom hearing bukas si dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Sumulat na raw ang Quadcom sa Valenzuela Regional Trial Court at hinihintay ang sagot kung papayagang dumalo sa hearing ang dating alkalde.
Panakanakang pag-ulan at matinding traffic. Ininda na naman na maraming pasahero sa Commonwealth Avenue ngayong Miyerkules na umaga. Live mula sa Quezon City, may unang balita. Si James Agustin. James, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Maris, good morning. Mabigat na traffic nga at yung mahinang pag-ulan na naranasan natin kani-kanina lamang. Yan yung nagpahirap sa mga kababayan natin na papasok sa kanilang mga trabaho at eskwelahan dito sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Pasado alas 6:30 pa lamang ng umaga kanina, mabagal na ang usad ng mga sasakyan sa westbound lane ng Commonwealth Avenue o yung lane na patungong Elliptical Road. Naiipon din ang mga nasa motorcycle lane. Sa eastbound lane naman, nagbukas nga ng zipper lane pero pila rin ang mga sasakyan. Dahil maulan, tumatabi muna ang ilang motorcycle riders para magsuot ng kapote. Samantala, pahirapan din ang pagsakay ng mga pasahero sa area ng Philcoa. Kabilang dyan ang mga estudyante at mga papasok sa trabaho ngayong umaga. Marami mga pampublikong sasakyan tulad ng bus at jeep ang punuan na. Kaya ang ilang pasahero ng bus nakatayo na lang. Bukod sa dami ng mga pasahero, nagpahirap din ang mahinang pag-ulang naranasan sa lugar. Medyo po mahirap. Paano diskarte? Kuha na lang po. Ito pa yung gamit. Pero ayos lang po, wala naman po eh. Kahit pa paano, kuha naman po. Nakakasakay kaya lang matagal. Nag-aantay pa eh. Kahit nakatayo po sa bus, okay lang. Kahit siksikan, basta umabot siya sa oras. Kasi may hinahabol na time. Importante yung payo. Kasi anytime uulan. Samantala Maris, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Commonwealth Avenue. Westbound po ito, nakikita nyo, napakadami mga sasakyan. Nakipag-coordinate tayo sa MMDA Metro Base. Ang sinasabi sa atin, wala naman silang namomonitor na anumang aksidente dito sa Commonwealth Avenue. At ito daw po ay volume lang talaga ng mga sasakyan ngayong umaga. Yan pong traffic na yan ay hanggang doon na sa Elliptical Road. Mabagal din yung usad ng mga nandoon sa zipper lane. Pero yung mga kapuso naman natin na patungo sa area ng Fairview, maluwag naman po doon sa eastbound direction nitong Commonwealth Avenue. Yan muna ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. At kumustahin naman natin ang sitwasyon sa Occidental Mindoro na apektado ng masamang panahong dulot ng hanging habagat. At may unang balita live, si Bam Alec. Bam, kumusta ang sitwasyon dyan? Ivan, magandang umaga. Kararating lang natin dito sa Port of Abra de Ilog sa Occidental Mindoro at nagpapatuloy pa rin dito yung mga biyahe ng Roro kahit na may napipintong sama ng panahon dahil sa bagyong Helen. Sa ngayon, makulimlim dito at wala pang malakas na ulan. Kasama ang Occidental Mindoro sa mga lugar na may gale warning dahil sa banta ng habagat na pinalakas ng bagyong Hener na kalalabas lang ng PAR at nitong bagyong Helen. Pinapayuhan ang mga maliliit na mga motorbangka na huwag maglayag pero ang mga biyahe ng Roro hindi pa naantala sa ngayon. Sa impormasyon naman mula sa Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office ng Occidental Mindoro, naapektuhan ng sama ng panahon at pagbaha ang 10 hanggang 11 barangay sa bayan ng Sablayan. Tinatayang mahigit 500 individual ang pinaligas. Sa San Jose naman, 3 barangay ang apektado kung saan mahigit 300 individual ang lumikas. Ivan, makikita ninyo sa ating likuran ngayon, may biyahe ng Roro rito na naghihintay pa rin ng mga pasahero at yung dagat naman sa ating likuran ay banayad sa mga oras ito. Ito ang unang balita mula rito sa Occidental Mindoro, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Problemado na sa kanilang kita ang maraming mangingisda sa Pangasinan dahil halos 2 linggo na silang hindi nakakapalaot. Dulot ng sunod-sunod na bagyo. Sa Dagupan City, hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang lugar doon. Kaya nangangamba ang mga residente sa magiging epekto ng bagong bagyo. Live mula sa Dagupan, may unang balita si Claire Lacanilao Dungka ng GMA Regional TV. Claire? Igan, ngayong nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hener, patuloy pa rin nakararanas ng pagbaha ang ilang bahagi ng Dagupan City bunsod ng pag-ulan na dulot ng hanging habagat na sinabayan pa ng high tide. Binaha ang Burgos Street sa Dagupan City dahil sa high tide kahapon ng umaga. Binaha rin ang bahagi ng Rizal Street at A.B. Fernandez Avenue. Mabagal tuloy ang usad ng mga sasakyan. Pinasok din ng bahang ilang bahay sa lungsod. Sa Poblacion Oeste, 300 kabahayan ang apektado ng high tide.
Ang hirap ng ganitong sitwasyon. Ang ilang may-ari ng establishmento naghanda ng sandbag sakaling tumaas pa ang baha. Ayon sa CDRRMO, ilang araw nang umabot sa 1.2 meter ang tide level sa lungsod. Epekto raw ito ng habagat at bagyong Hener. Ang pinaka-concern natin for this week will be yung high tide natin. So possible din, it's because meron tayong gale warning din. 2 hours, bababa at bababa. Simula pa September 16, mahigpit nang ipinatutupad ang no sailing, no swimming at no fishing policy sa baybayin ng Dagupan City. Kung tutuusin, halos 2 linggo nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda sa Dagupan City, simula pa nung kasagsagan ng bagyong Enteng. Nakahilera lang ang kanilang mga bangka sa mataas na bahagi ng dalampasigan para hindi masira ng malalakas na hampas ng alon. Sa Kalasyaw, Pangasinan, hindi pa man tuluyang humuhupa ang baha sa Barangay Talibao dahil sa epekto ng habagat at nagdaang bagyong Enteng. Nangangamba ulit ang mga residente dahil sa epekto ng bagyong Hener, kaya hindi muna ibinababa ang kanilang mga gamit mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Nangangamba ho kami na baka na naman tumaas, o di aakyat na naman kami sa taas. Kung malakas ang buhos ng ulan, tataas din daw ang antas ng Marusay River. Yan po ang isa sa minomonitor at binabantayan po natin. Nakatutok ang MDRRMO sa 7 barangay na hanggang ngayon ay nakararanas pa rin ng baha. Igin patuloy naman ang mahigpit na monitoring ng CDRRMO sa lagay ng panahon ngayon na nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Helen. Igan. Maraming salamat, Claire Lacanilao, dungka ng GMA Regional TV. Kasunod ng pag-alis ng BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal, may namataang mahigit 60 barko ng China sa lugar. Pagtitiyak naman ng Armed Forces of the Philippines, hindi ibig sabihin niya ay kontrolado na ng China ang Escoda Shoal. Patuloy raw silang nagbabantay sa buong West Philippine Sea. May unang balita si Chino Gaston. Ilang araw mula ng lisanin ng BRP Teresa Magbanua ang Escoda Shoal, 65 Chinese vessels ang namonitor ng Philippine Navy sa bahurang higit kumulang 70 nautical miles lang mula Palawan. 9 sa mga ito ay Chinese Coast Guard ships, 4 ay barko ng Chinese Navy at 52 ay Chinese militia vessels. Pero hindi raw ibig sabihin kontrolado na ng China ang Escoda Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. The Philippine Navy, the AFP, will continue performing its mandate. We will continue monitoring all our features in the West Philippine Sea. There's been no marked increase in the pileup of crash corals. We have not monitored any man-made activity. Pero ayon sa isang security analyst, mas delikado ang sitwasyon ngayon kung ikukumpara sa standoff sa Bajo de Masinloc noong 2012. Kaya dapat maging maingat ang gobyerno. Unang-una, mas malapit to sa Palawan. Of course, we have greater capabilities to engage the Chinese in a standoff. The Coast Guard now has more ships. We have to support our treaty ally. But at the same time, the Chinese too have already their own Coast Guard, and it's supported by the Chinese Maritime Militia, the People's Salvation Army's Navy. Patuloy na nagbabantay ang AFP gamit ang mga patrol ships, eroplano at satellite ng mga kaalyadong bansa sa buong West Philippine Sea. We assure the Filipino people that the entire leadership of the AFP is doing its best to protect and secure all our features in the exclusive economic zone, most especially in the West Philippine Sea. Sa isang social media post ng security analyst na si Ray Powell, 11 Chinese militia ships at 2 Chinese Coast Guard vessels ang nasa Escoda ayon sa Automatic Identification System o AIS. Ayon kay Powell, hindi nakikita dito ang iba pang barkong posibleng nagpatay ng AIS. Ang napakaraming barko ng China sa Escoda makakaharap ng barko ng PCG na pamalit sa BRP Teresa Magbanua at ipinadala roon ayon sa National Maritime Council. Ito ang unang balita. Chino Gaston para sa GMA Integrated News. Lumabas sa pagdinig ng Senado kahapon na isang dating PNP chief ang tumulong umano para makaalis sa Pilipinas si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Patuloy ring inusisang ugnayan ni Guo at Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay na parehong itinangging sila'y magkarelasyon. May unang balita si Sandra Aguinaldo.
Sinong tumulong kay Alice Guo para makalabas ng Pilipinas? Tanong ni Senadora Riza Ontiveros, posible bang may sangkot ditong opisyal o empleyado ng gobyerno? Pagsisiwalat ng isang opisyal ng PAGCOR. I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Wala raw hawak na pangalan ng PAGCOR kung sino ang tinutukoy na dating PNP chief. Pero base raw sa nasagap nila impormasyon, may usap-usapan umano sa intelligence community na meron itong buwanang lagay mula kay Guo. Kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Guo Huaping? Wala naman, ma'am. Ang parang usapan dun, ma'am, parang nasa payroll, yung monthly payroll. Even worse kung historically may monthly payroll. Mabilis namang paglilinaw ng PAGCOR, hindi pa nila ito beripikado. Sabi ng kinatawan ng PNP na nasa pagdinig, wala silang nakukuhang ganitong intelligence report pero patuloy raw ang kanila investigasyon kung meron nga mga sangkot na pulis. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I am concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Inusisa rin sa pagdinig kung totoo bang merong mataas na opisyal ng Bureau of Immigration na tumanggap umano ng 200 million pesos para makatakas si Guo. Sa amount po na 200 million, na nakakuha po tayo ng intelligence information with regard to the amount, pero for, with regard to dun sa tumanggap po ng that amount na isang BI personnel or associated sa BI, wala pa ho, pero we're still validating. We're part of the investigation, Madam Chair. Hulyo pa, nakaalis ng Pilipinas si Alice Guo pero ang kanyang counter affidavit na panotaryo noong Agosto. Paano nangyari yun? Gayong wala na siya sa bansa noon. Ayon sa sekretary ni Guo na si Kat Salazar, tinawagan siya ng dati alkalde para magpahanap ng notaryo at may ipinakuhang dokumento sa bahay niya sa Banban, Tarlac. Kanino mo kinuha yung dokumento? Nasa drawer po niya, Your Honor, sa room po niya. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Alam nyo ba noong araw na yon na wala na sa Pilipinas si Guo Huaping? Hindi po, Your Honor. Ikaw, Miss G, alam nyo ba na wala na dito si Mayor Alice sa Pilipinas nung araw na yon? Hindi po, Your Honor. Wala rin po ako sa posisyon para tanungin kung nasan po siya. Pero nung mga araw na iyon, alam nyo ba na naghahanda na siyang umalis? Bago nung mga araw na yon? Hindi po, Your Honor. Sa sinumpaang salaysay ni Kadante, ang taong kumontak sa notaryo, personal umanong dinala ng isang sekretary ni Guo ang dokumento. Nang pinabalik niya dahil walang pirma, pumunta lang umano ang secretary sa van. Isa sa kahawig umano ni Guo ang nagbaba ng bintana at kumaway. Pagbalik ng sekretary mula sa van, may pirma na ang dokumento. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit? Kasi alam namin wala na si Guo Huaping sa Pilipinas noon. Hindi po, Your Honor. Sabi ni Guo, pinirmahan na niya ang signature page ng affidavit noong unang linggo ng Hulyo. Yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Sino nag-prepare nitong page na ito para permahan mo? Sen, may kaso na pong sinampa po sa akin na invoke my right po. Git ng mga abogado ni Guo, hindi nila alam na wala na siya sa Pilipinas nang ihain nila ang counter affidavit. Hindi rin naman sila personal na nakakapagkita dahil may death threat si Guo. Nadiin tuloy ang nagnotaryong si Attorney Elmer Galicia. Nagsinungaling si Attorney Galicia. No? Dahil hindi ito pinirmahan sa harap ni Attorney Galicia. Definitely nagsinungaling siya at dapat siyang kasuhan rin ng DOJ. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po. Sa pagdinig, inamin ni Kat Salazar na tinawagan niya ang Executive Secretary ni Suwal, Pangasinan Mayor Liseldo Dong Calugay para humingi ng tulong sa pagpapanotaryo ng dokumento. Bakit sa dinami-dami na pwedeng hinga ng tulong, bakit kay Miss Cheryl pa na Chief Head Executive Assistant ni Mayor Calugay, bakit sa kanya pa tumawag? Yun po yung instruction po ni Ma'am.
Kaya naniniwala raw si Senador Risa na close sina Alice Guo at Kalugay na pareho nang itinanggi na may relasyon sila. Kabilang sa mga inusisa sa pagdinig ay ang negosyong tila hango sa pangalan ng dalawa ang tawag. Di ba ang karamihan po dito ay pinagsama-sama ang mga pangalan nyo ni Guo Huaping o Alice Guo? Lixel, Alice, LIC, and Liceldo. Donggo, Dong, and Go. Tinalo nyo pa si Dong yan, ha? May mga ipinakita ring larawan nilang magkasama. Ayon po kay Guo Huaping, magkakaibigan lang daw po kayo. Ganyan din po ba ninyo ika-characterize yung relationship nyo? Opo, Madam Chair, kaibigan lang po. Kaibigan lang? Opo, Your Honor. Hindi kaibigan? Kaibigan lang po, Your Honor. Wala po akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship. We are interested in the possibility of your criminal relationship. Kwento ni Kalugay, nagkakilala sila ni Guo noong 2016 nung naghahanap siya ng supplier ng baboy. Pero wala raw silang negosyo o bank account na magkasama. Kaya inungkat ng Senado ang mga resibo umano ng construction materials para sa pig farm ng pamilya Guo na nakapangalan kay Kalugay. Hindi po ako nagbayad, Madam Chair. Ang kwento po niyan, tumawag po si Mayor Alice kung saan po makakabili po ng murang mga construction supply kasi po ang family business po namin construction supply. Iklaro ko po itong resibo po, Your Honor. Please, Mayor, kilala na nila siya. Kasi nung October, meron silang malaking ibinili sa kanila, 292,000 pesos. Hindi po totoo na by December na limutan na nila si Guo Huaping kaya kailangan sa pangalan nyo ibigay ang resibo. Madam Chair, wala po kaming kahit na isa po na business partner po. You are under oath. If you keep on lying before this committee, I might force to cite you in contempt. Sinungaling na nga itong girlfriend mo. Sinungaling ka pa rin. I surmise that itong mga businesses ito, front lang to for possible money laundering. Itinanggi rin ni Kalugay na may koneksyon siya kina Duan Renwu at Cassandra Leong, dalawang individual na iniugnay sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Maila pa rin sa pagsagot si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig ng Senado kahapon. Tulad na lang nang tanungin siya tungkol sa malalaking halaga ng pera na pumasok at lumabas sa kanyang mga bank account. At kaugnay niyan, makakapanayan po natin si Senador Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po sa inyo, Senador. Good morning sa ating mga tagapakinig. Una po sa lahat, ayaw magsalita ni Alice Guo kung sinong nag-deposit ng malalaking halaga ng cheque sa account niya. May impormasyon po ba kayo tungkol dun sa mga perang yon, base dun sa inyong mga sariling sources, Senator? Meron kaming information, pero binavalidate pa namin ngayon with different government agencies tulad ng AMLAC. Sinisigurado muna namin na itong information namin ay tama at accurate. Pero ang facts dito ay 1.9 billion pesos ang pumasok sa kanyang personal bank accounts. 600 million doon ay cash, ibig sabihin cash ang dineposit doon. At yung natitira na about 1.2 to 1.3 billion, cheque ang i-deposit. Ngayon, ang hinahanap naman natin yun kung sino nag-deposit. Dahil yun ang, kung susundan natin ni Money Trail, susundan rin kung si malalaking mastermind na sangkot dito sa Pogo Hub sa Bamban. So sa hawak niyo pong mga dokumentong yan at yung mga binanggit ninyong halaga, tama po ba na nagsimulang pumasok yung mga malalaking halaga ng pera na yan sa accounts ni Alice Guo nung ipinatatayo na yung Pogo Hub sa Bamban? Tama, pumasok to mga 1 or 2 years ahead. Dahil sa pagpapatayo ng mga ganitong building, kailangan mo magplano, kailangan mo bumili ng materials. So nakita namin around 2018, nag-umpisa na pumasok yung pera. At hindi lang sa kanyang bank account. Nakita rin namin yan sa iba't ibang family corporations sila, katulad nung QJJ Farm, QJJ Embroidery, QSeed Genetics. Ito yung mga ginagamit niyang korporasyon na front lang sa mga pagpapatayo ng Pogo. Itong farm at embroidery, hindi naman farm at embroidery talaga ang negosyo. Ang mas malaking negosyo niya ay itong Pogo Hub. At madaling na conceal dahil siya yung alkalde dyan.
Correct. Siya yung alkalde, siya rin yung presidente ng mga kumpanya. At itong mga kumpanya na ito, nakita natin ginamit as conduit dito, pinadaan yung pera sa pagpapatayo ng Pogo Hub. Senador, may napansin din po ba kayong pagbabago sa mga transaksyon nito nung naging mayor na mismo si Alice Go? Nakita namin na tuloy-tuloy yung kanyang pagbabayad ng iba't ibang gastusin nitong Pogo Hub. Pinakita nga namin kahapon yung pagbabayad ng kuryente. Walang patid siya nagbabayad ng kuryente from 2022 hanggang 2024 na siya bilang alkalde nagbabayad ng kuryente nung Pogo Hub. Kahit na walang lisensya na yung Pogo Hub dahil na-cancel ng ilang beses itong lisensya ng Pogo Hub ng PAGCOR, tuloy-tuloy pa rin yung pagbabayad niya ng kuryente. At dapat bilang alkalde, kinancelan niya na yung business permit pero instead, bagkus tinuloy-tuloy niya yung pagbabayad ng kuryente. Kaya yung Pogo Hub na yun, kahit na may illegal, tuloy-tuloy yung kanilang paggagawa ng illegal. Senador, bago pa maaresto itong si Alice Go, may lumulutang na kasi na posibleng mga rogue cops yung tumulong sa kanya. Pero si PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva, binanggit niya po kahapon na may nasagap sila impormasyon mula sa intelligence community na isang dating PNP chief umano ang tumulong kina Go para makatakas. At may buwan ng lagay pa umano mula kay Go. May ganito rin po ba kayo nakukuhang impormasyon? First time ko narinig yan kay General Villanueva ng PAGCOR. Kaya nananawagan kami sa kanya na i-pursue niya itong validation at investigation dahil first time ko narinig yan kahapon. Pero importante ang information na yan kung totoo. No? Importante yung validation, importante yung pagkukuha ng mga detalye, lalo na yung pangalan dahil hindi siya nagbigay ng pangalan kahapon. Kaya hindi rin namin matukoy kung sino yan. Pero makikipag-ugnayan kami sa kanya at kung kailangan niya ng executive session, mag-executive session kami dahil obviously importante itong impormasyon na ito. Oo, pero kasi ilan lang naman po yung mga PNP chief na yan. If ever, madali na yan matutukoy kung sakasakali, di ba? Correct. Madali siyang matukoy at meron naman basis yung kanyang sinasabi dahil during the executive session namin before, ay nagkaroon nga ng information na mayroong mga government officials at mga enforcement officials na konektado sa Pogo. Pero importante yung mga ganitong information, yung validation. Ayaw rin natin na madungisan yung PNP ng information na napakahilaw pa. So hihintayin niyo siyang mag-request for an executive session. Hindi po kayo ang magsasabi na executive session na lang natin to para ilabas na niya yung mga impormasyon doon? Hindi. Importante na manggaling sa kanya ito dahil pag nanggaling sa kanya ito, ibig sabihin meron talaga siyang valid information. Base sa kanyang statement kahapon, parang napakahilaw pa, very raw, no, yung kanyang information. Kaya nananawagan kami na i-pursue niya ito. Siya yung may connection, siya yung may network, i-pursue niya ito. At kung malinaw na kung sino itong taong ito, pwede namin pagbigyan siya ng executive session para lalo namin makuha yung mga detalye. Doon naman po sa posibleng koneksyon ni Alice Go at Sual Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay, gaano katibay yung ebidensyang posibleng pareho silang konektado sa mga illegal na Pogo? Yan pa yung pinupursue ngayon ng committee dahil ako para sa akin ang pinakamahalaga yung connection ni Mayor Kalugay sa Pogo, yung connection ni Mayor Kalugay sa pagtakas ni Go Hopping at yung pagtakpan nung kanyang pagtakas. Yung pa ang ini-establish ngayon sa kasalukuyan. Bukod kay Alice Go, questionable rin po yung birth certificate ni Cassandra Leong. Ano ang magiging hakbang naman dito ng Senado? Nakita namin na 1 year after yung kanyang birth certificate, late registration rin siya. At 1 year after nung nagkaroon siya ng late registration. So ito ay tinitignan pa rin namin ng mabuti, no? Dahil alam naman natin yung pattern ng late registration ngayon, ginagamit to ng mga peking Pilipino dahil madaling kunin. Kaya ini-establish pa rin namin ngayon kung mayroon bang anomaly or irregularity sa kanyang late registration. Pero ang kagandahan dito na alerto na ang PSA kaya iniimbestigahan na nila ngayon. Patuloy kami makikibalita sa inyo at mag-aabang sa Senate hearing. Maraming salamat po, Senator Sherwin Gatchalian, sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa inyong panahon. Magandang umaga po.
Samantala, magandang balita pa sa mga hindi nakapagtapos ng college pero gustong magka-degree. Aprobado na sa Senado ang panukalang Expanded Tertiary Education, Equivalency, and Accreditation Program. Kung ano yan, alamin natin sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ. Igan, inaprubahan na nga ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na nagbibigay alternatibong paraan para makakuha ng bachelor's degree ang mga kababayan nating nakapagtrabaho na o yung may mga kasanayan na sa partikular na kurso. Itinuturing niya na isang magandang balita ng mga kapuso nating nakausap kanina. Layo ng Senate Bill 2568 o Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program na mabigyan ng college degree ang isang individual base sa kanyang work experience. Sa ilalim nito, bibigyan ng equivalent credits ang individual na kanyang magagamit para makakuha ng degree. Good news ito sa mga gaya ng 23-year-old working student na si James. Nagtatrabaho siya bilang isang call center agent para matustusan ang kanyang pag-aaral. Advantage na po siya sa mga working student. Then yung mga student na overage na po, maiiwasan po yung discrimination niya. Then mapagpapatuloy po yung yung pag-aaral niya po. Ang 24 anyos naman na si Giovanni, graduate ng secondary education major in physical education. Pumasok muna raw siyang BPO worker para makaipon ng pantustos sa pamilya. Kaya ang bagong panukala, isa raw jumpstart para sa pangarap niyang masteral studies. With this bill, I think magkakaroon tayo or yung mga Filipinos ng malawak na pag-iisip kung bakit may mga tao na hindi tinutuloy yung bachelor's degree nila na kung saan sila graduate. Sa ilalim ng panukala, ang mga nagnanais na mag-qualify sa ETEAP ay dapat Filipino citizen na naninirahan dito sa Pilipinas o abroad at edad 23 anyos pataas na may 5 taon ng aggregate work experience. Dapat ay nakakumpleto rin ang aplikante ng secondary education na susuportahan ng high school diploma o resulta ng Philippine Educational Placement Test o Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Assessment and Certification. Igan, pwede rin magpasa ang mga aplikante ng mga papeles ng kanilang kaukulang training programs at iba pang patunay ng kanilang formal, non-formal at informal learning na inisyu ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Bibigyan naman ng mandato ang Commission on Higher Education o CHED na magpatupad ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program kapag tuluyan ng naisabatas ang panukala. At yan ang unang balita mula rito sa Mandaluyong City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Another iconic eksena sa Pulang Araw courtesy of Rochelle Pangilinan. Tulungan mo ako, sister! Tulungan mo ako, parang awawa na. Sister, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, parang awawa na. Tulungan mo ako. Maawa kayo sa akin! Sa episode 37 ng Kapuso Prime Serye, ipinakita ang kalbaryong dinanas ng Pinoy comfort women noong World War II. All out ang emosyon ni Rochelle bilang Tia Amalia na ikinulong at ilang beses na pinagsamantalahan ng mga sundalong Hapon. Puring-puri ng viewers ang pag-arte ng Sparkle Star. Nag-share nga si Rochelle ng intense reaction ng isang netizen na napamura daw sa galing na aktres. Biro naman ni Rochelle, kalma, lalo't marami pang intense scenes na mangyayari sa Pulang Araw. Galing. Yeah. Umaalma ang ilang maing isda sa plano ng Department of Agriculture na mag-angkat ng tone-toneladang isda sa Oktubre. Live mula sa Parañaque may unang balita. Si Bea Pinla. Bea. Ivan, lunod sa pangamba, ang mga mangingisda na nakausap natin dito sa Bulungan Fishport sa Parañaque. Takot daw sila sa magiging epekto sa kanila kung magtuloy ang malakihang fish importation na nakaamba sa susunod na buwan. Kung gusto gutumin na yung mga Pilipino, di gawin nila. Kalukuhan. Ang dami-dami na isda sa atin. Aangkat tayo. Nakakahiblad yung... Hindi na napigilan ni Mang Dodong ang sama ng loob niya sa plano ng Department of Agriculture na magangkat ng 25,000 metric tons ng isda sa Oktubre. Kabilang dyan ang galunggong,
Tamban, Macarel at Bonito. Ilang mangingisda at grupo na rin ang umaalma sa planong ito ng DA. Daing nila, sila ang lugi kung magtuloy-tuloy ang importation ng isda. Imbis na sapat na rin yung kinikita mo sa araw-araw, mababawasan pa. Bahala na sila. Sa amin naman makakain lang ng 3 beses sa isang araw, masaya na kami. Malaki epekto kasi yung mga sariwan hindi mabibili. Paano yung kita niyo yun, sir? Bababa. Ayon sa grupong Pamalakaya, mababa na nga ang presyo ng isda, lalo pa raw bababa ito kapag pumasok ang mga inangkat na isda. Panawagan nila, itigil ang importasyon. Tumaas naman ang presyo ng ilang isda sa palengke. Ang galunggong mula 240 to 250 pesos, ngayon 280 to 300 pesos na kada kilo. Ang bawat kilo ng bangus naman, nasa 185 pesos na mula 150 pesos. Ang yellowfin, mula 180 to 200 pesos, nasa 230 hanggang 240 pesos na ngayon. Ang ilang tindera ng isda na nakausap natin, ngayon lang daw nakakabawi matapos ang sunod-sunod na bagyong namerwisyo sa hanap buhay nila. Ang panibagong pangamba nila, baka malugmok daw sila muli dahil sa nakaplanong pag-angkat ng isda. Pag bumagsak ang tutumal kami. Malaking kawalan sa amin yun. Sana naman wag nang umangkat. Kaya naman siguro ng sa atin dito, wag nang papasok ng sa iba. Siyempre po magbababa po. Maapektuhan po yung dito. Opo, magbababa po ang presyo. Dahil po meron papasok. May iba naman na hindi ikinabahala ang importasyon, lalo na't kulang daw ang supply ng ilang isda. Mas maganda makaka-import kami sa iba kasi mas mababa makukuha pag-import sa iba. Sisikapin naming makuhanan ng pahayag ang DA. Ivan, iba-iba ang epekto ng fish importation mula sa mangingisda hanggang sa mga mamimili. Ang hiling ng ilang mangingisda na nakausap natin dito, imbis na mag-angkat daw, ay tulungan na lang ang kanilang pang-araw-araw na panghahanap buhay. At yan ang unang balita mula rito sa Parañaque. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Hindi bababa sa 8 ang naging biktima pa ng pang-aabuso umano ni Pastor Apollo Quiboloy ayon sa Department of Justice. 3 raw ang nakipag-ugnayan mismo sa DOJ at may 5 hawak ang Davao City Police. Pagtitiyak ng kagawaran, bukas ang kanilang tanggapan para pakinggan ang kwento ng mga biktima. Muli giniit na abogado ni Quiboloy na walang basehan at walang katotohanan ang mga alegasyong pang-aabuso. Kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines na may Army Signal Battalion, ang Kingdom of Jesus Christ ni Quiboloy na may reservist status. Inaalam na rin kung ito ba ang sinasabing private army ni Quiboloy na tinatawag na Angels of Death. Itinanggi na yan ng kampo ni Quiboloy at sinabing prayer warriors umano ang mayroon ang pastor. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.